Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga, mukhang nakitaan na ng sandamakmak na butas. Ito nga pong si Elizalde ko. Kumbaga sa madaling sabi, naghukay ka ng sarili mong libingan. Kasi unang-una, meron mali sa video. Ang binabanggit niya is 100 billion. Na in the first place, mga minamahal, hindi naman po 100 billion ang insertion sa DPWH noong taong 2025, ngayong taong 2025, kundi humigit kumulang 200 billion. At saka beside mga minamahal, bakit pa mag-aantay si PBBM dyan sa hanash na yan kung pwede niya namang ilagay sa National Expenditure Program? Diba? So ngayon, nagsalita itong si Senator Panfilo Lacson, literal na sunog, literal na durog, 'di ba? Itong si lolo mo Elizalde ko. Alam niyo, meron akong napansin sa muka na Elizalde ko. Umayat stress, malala. Ganyan talaga yung itsura ng mga, 'di ba? Mga minamahal, kung ikaw ay mataba tapos gusto mong pumayat, magnakaw ka. May stress ka malala. At beside ko ako yung tatanungin na, 'di ba? Kaya daw siya hindi pinauwi kasi para hindi daw magsalita. Kung ako naman yung presidente, hindi ko gagawin yun na hindi kita papauwiin. Ang gagawin ko sa'yo, ikukulong kita or ipapategi kita dito sa bansang Pilipinas. 'Di ba, mga minamahal? Simple as that. Kung ayaw kong pagsalitain yung taong na yan, di patahimikin. Pero malaya ka sa ibang bansa ka pa mismo. So ngayon, you are dragging the president sa maling pamamaraan na tingnan mo na ikaw din ang nahulog sa sarili mong butas. 'Di ba? At hindi ba kataka-taka na itinuon ang kanyang pagsasalita dito nga po sa papalapit na gaganaping rally ng ilang mga religious group. So now, ipanood ko muna sa inyo yung video ni Senator Panfilo Lacson kung paano niya sinunog malala itong si Zalde ko. Literal na wasak. So eto, sige. Dati yung mga DDS sabi, bring daw Elizalde ko, bring home. Tapos ngayon, bigla ang naging hero na nila. Di ba, tingnan ninyo kung gaano katataas ang kanilang mga double standard. Di ba? Alright, sige, continue tayo. Pag-speculate, alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. I'm not defending the president, why would we insert 100 billion sa BICAM, samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun Second, bakit niya binito? Bakit niya NFLR? So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Tama. Na hindi siya part ng BICAM. Hindi siya part ng BICAM dapat sa NEP pa lang, sinabihan niya na yung DBM, sinabihan niya yung DBCC, oy, maglagay kayo ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't yung bibito? Diba? So, narinig nyo naman, diba, mga minamahal? Oo nga, in the first place, bakit binito ni President Bongbong Marcos ang humigit kumulang ito nga, 194 194 billion worth of items. So, meaning, dyan palang debunk na itong si Elizalde ko na sasabihin mastermind itong si PBBM. Binito niya nga. So, that is self-defeating. Napaka-illogical ng konteksto ni Elizalde ko. So, dyan palang debunk na siya factually and logically. Kasi, kung iisipin mga minamahal, hindi mo tatanggalin ang sarili mong ginawa. Kasi para mo naman din sinabi na nanloko ka, pero ako din yung magre-report sa police. Nagigets ninyo, mga minamahal, ang presidente, hindi po yan gumagawa ng insertion. So, ang ginagawa po, ang role ng ating presidente is mag-review, mag-veto, at mag-approve ng final budget. So, kung tutuusin nga, mas may connection pa nga sa Elizalde ko. Kasi sila yung legislator sila yung senador at mga kongresista. Samantalang ating presidente, executive yan. So, wala siyang kapangyarihan dyan. Kasi ang power niya lang mag-review, mag-veto at mag-approve ng final budget.
'Di ba? Samantalang sila yung nag-i-insert dyan. At saka yung mga nilabas niyang video, mga minamahal, walang dokumento. Pansinin ninyo, walang email, walang memo, walang QA report, walang DBM directive, walang papel. Galing kay President Bongbong Marcos. Ang claim niya lang is based on his own words at mukhang meron pang ang binabasa. Pansinin ninyo, mga minamahal. So, 'di ba? Pansinin ninyo, natatawa nga ako eh. Sabi dito ng nang nag-comment, parang nababaliw na daw si Elizalde ko. Parang iisa lang daw yung kanilang script writer. 'Di ba? Oo, totoo nga naman, parang iisa lang, mga minamahal, yung kanilang script writer. Kasi sasabihin ko sa inyo, madaming mali, madaming butas. Pero I think yung yung revelation na to is para masindak ang mamamayang Pilipino, 'di ba? Masindak, maghimutok para dito sa magaganap na rally ay literal na tumuwad ang Malacanang. Oo, 'yan yung 'di ba, mga minamahal? 'Yan yung magiging point of view diyan. Itinutuon sa papalapit na rally. So, nakakatawa mang isipin pero 'di ba? Parang mga pinanganak parang yung pinagkwentuhan ni Elizalde ko is yung mga parang pinanganak kahapon. 'Di ba? Ang DPWH at ang DBM ay nagre-review pero hindi sila gumagawa ng insertion. Uulitin ko, ang insertion ay galing mismo sa mga kongresista at sa mga senador, and ironically, mga minamahal, mas may access pa si Zaldi ko sa insertion process kaysa kay President Bongbong Marcos. 'Di ba? Kaya yan yung pinaka-catch dito eh. Paano naging mastermind ang ating presidente kung ang insertion ay nangyayari sa Bicameral Conference Committee na nandyan naghahalo ang senador at mga kongresista? 'Di ba, mga minamahal? At kung pagmamasdan nyo yung kanyang video, monotone, merong minimemorya, halatang merong sinusunod, hindi natural, 'di ba? Parang binigyan lang ng isang script ng isang leader or group leader, 'di ba? Pagmukhain siyang whistleblower. Alam naman natin na bata tong ni Digong eh, 'di ba, mga minamahal? So ano yan, nagbabalik relevance? Ha? Nakikisaw-saw-saw sa politika? Biglang liko ng narrative? Manira sana mumuno? Parang kailan lang di ba? Parang kailan lang Ang problema kasi dito kay Zaldi ko, para siyang nag-audition sa isang teleserye na hindi naman natin makita yung kanyang acting ay sapat. Oo, parang ganon. Kulang, dapat ginalingan mo. Kaya ka nasusupalpal eh. 'Di ba? Ngayon, dahil nakikiramdam sila, mayroong part 1, mayroong part 2. Ano kaya yung part 2? 'Di ba? Pwedeng baguhin nila yung script. Pwedeng ganon. Oo, depende sa magiging reaksyon ng tao. Pwede nilang baguhin yung script. Nakikiramdam sila. Yan yung aking naaamoy. 'Di ba? Alright, mga minamahal. Anyway, pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, mga minamahal, don't forget to click the subscribe and always po ninyong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!